Kumusta kayo? Ako si James Lapwood at nanonood kayo ng PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. So far ay magandang pinapakita ng mga second round picks ngayong season. Gaya nila Richie Rivero, Enoch Valdez, Jan Hermal, Kim Maurin at marami pang iba. Kahit naisipan po namin gumawa ng content ng mga second round picks na naging steal sa last 12 drafts. Ito na nga po at sisimulan na natin. Kilala ang 2011 draft na isa sa mga solid draft class dahil sa mga Gilas 1.0 prospects sa pangunguna nila JB Casio, Marcio Lassiter at Mark Barroca. Ngunit after ng first round ay talagang mababaw na ito sa talents. Ang masasabi ko lang na isa pang naging second rounder na nagkaroon ng maayos na karir bago pumanaw ay si Gilbert Bulawan. Pero ang masasabi kong best second rounder sa class na ito ay si Pamboy Raimundo. Kahit sabihin natin 3 seasons lang ang tinagal niya sa PBA ay naging rotation player siya, nakakuha ng 2 kampyonato sa powerhouse na Tokyo Fox. Ang 2012 class naman ay nakilala sa pag-produce ng mga generational talents gaya nila Junmar Fajardo at Calvin Apueva. Pero kahit ang kanilang mga second round picks ay nakakuha ng ilang kampyonato at nagkaroon din ng mahabang karera sa PBA. Gaya nila Yusef Taha, Dave Marcelo at Joel Ponferrada. Pero ang talagang best second rounder sa class na ito ay ang 6'6" center na si Kelly Nabong. Pare-parehas naman sila naging regular rotation player sa PBA at nakakuha din ng ilang kampyonato. Pero masasabi kong naging edge ni Kelly ay ang naging backup center siya ng championship team na SMB at naranasan din niya maging regular starting center sa PBA para sa mga teams ng Northport at Blackwater at nakapag-average ng 11.5 points per game para sa isang season sa Batang Pier. Nakapag-produce din ng ilang PBA stars ang 2013 draft class gaya nila Greg Slaughter, Ian Sanggalang at Terence Romeo. Pero mas malalim ang kanilang mga second rounders. Maganda sana naging simula nila Carlo Lastimosa at Jeric Fortuna, ngunit maaga nag-decline ang kanilang laro. Nagkaroon naman ng decent at mahabang karir sina Nico Salva, Pingek Simignano, Eric Camson at Justin Melton. Pero individually ay sadyang malaki ang agwat ni JP compare sa ibang second rounder dahil na din sa dami ng awards na nakuha niya gaya ng Mythical 5 at Mythical Second Team. Naging Defensive Player of the Year din si JP at 2-time champion. Naging go-to guy din siya ng Blackwater bago na i-trade sa mga powerhouse teams. Nakilala naman ang 2014 draft class sa kanilang mga star guards sa sina Chris Banchero, Kevin Alas at Stanley Pringle. Napag-usapan talaga ang batch na to dahil naging part nito si Senator Manny Pacquiao. Bilang second rounder din ng 2014 na nagkaroon ng mahaba at decent career sa PBA gaya nila Prince Caperal at John Pinto. Pero ang masasabi kong best second round pick sa class na ito ay ang defensive wing na si Rome De La Rosa. Isang kampyonato pa lang ang nakukuha ni Rome sa Pure Foods franchise at isang first defensive team. Pero simula nang napasok si Rome sa Team Magnolia ay naging solid starter siya para dito at naging most consistent role player na nakakatuwang ngayon ni Calvin Abueva sa Hassel. Ang 2015 class naman ay isa sa may pinakamalalim na draft sa last decade dahil sa kanilang top 5 pick na halos naging star lahat sa PBA na sina Mouta Tua, Roy Rosario, Maverick Misi, Chris Newsome at ang one-time MVP na si Scottie Thompson. Pero maliban sa first round ay malalim din ang talent sa second round ng batch na to. Gaya nila Bradwin Ginto, Chris Rosales at Michael Miranda na patuloy pa din pinapahaba ang kanilang karera sa PBA. Pero ang mga second round pick na sina Simon Enciso at Ron Troliano ay patuloy pa din pinaparami ang kanilang kampyonato sa PBA bilang main rotation player ng SMB. Ngunit ang masasabi ko pa din best second rounder sa class na ito ay si Aljon Mariano dahil din sa 7 kampyonato niya sa Ginebra na isa siya sa key player na paminsan-minsan ay starter pa siya. Kilala naman ang 2016 draft dahil dito unang naganap ang Gilas draft o special draft na nakapag-produce ng ilang stars gaya nila Roger Pugoy, Gio Lalon at Matthew Wright. At dahil nakakuha na ng Gilas Cadets ang lahat ng team sa special draft,
ay kinonsider ng second round ng next round ng class na ito. May ilang second rounder this batch ang nakakapaglaro pa din sa PBA, gaya nila Jello Alolino at Joseph Eriobu. Pero ang Phil-Am na si Roshan McCarthy na walang team currently sa PBA ang masasabi kong best second rounder sa draft na ito. Dahil bukod sa kanyang 2 kampyonato ay na-experience niya din maging star 1 sa PBA at nakapag-average ng 14.7 points per game sa isang season. Nakapag-produce din ng 5 stars ang 27 draft sa first round na sina Kiefer Ravena, Jason Perkins, Jeron Teng, Reynan Batak at Christian Stan Hardinger. Pero ang mga second round picks sa class na ito ay medyo underwhelming dahil isa na lang ang naglalaro currently sa PBA dito na si Andreas Cahilig. Pero ang masasabi kong best second rounder sa batch na ito ay ang 6'6" big man na si Joseph Gabayni na ilang seasons din naging starting center ng Terra Firma. Nakagawa naman ng 3 superstars ang 2018 draft na sina Ray Parks, Robert Bolick at CJ Perez. Ngunit gaya ng batch 17 ay wala din halos tumagal sa PBA na second round pick sa class na ito. 2 na lang naglalaro currently na sina Paul Barilla at ang best second rounder sa draft na ito na si Bong Quinto na masasabi kong isa na sa go-to guy ngayon na Meralco. Nagkaroon uli ng special draft sa 2019 pero 5 lang ang cadets kahit hindi nawala ang first round. So far ay naging decent players naman ang mga cadets na sina Isaac Go, Alin Bolanadi at Ray Suerte. Ngunit ang talagang nag-evolve lang ang laro sa mga first rounder ay si Arvin Tolentino na naging part na ng Mythical 5. Medyo naging manipis din sa talents ang kanilang mga second round picks. Naglalaro pa naman currently sina Richard Escoto at Jeric Balanza. Pero ang talagang best second rounder nasa class na ito ay ang former Rookie of the Year na si Aaron Black na naging efficient spark plug off the bench ng Meralco. Hindi na po nagkaroon ng 2020 draft dahil sa pandemya, kaya't na-delay ang sumunod na draft. May special draft din ang 2021 class, ngunit hanggang ngayon ay di pa din nakakagawa ng ingay ang mga gilas cadet nito. Pero this early ay nakagawa na ng 3 superstar ang kanilang mga first round picks na sina Mikey Williams, Calvin Octana at Jimmy Malonzo. So far ay madami ding decent second rounder sa class na ito, gaya nila Nick Demusis, David Murrell, Anton Asisio at Alex Stockton. Masyado pang maaga, pero as of now, ang nakikita kong best second round pick sa batch na to ay si Andre Caracot na nagkaroon na din ng ilang big games para sa Rain or Shine. Medyo madami ang nagpakita ng glimpse of star potential sa 2022 draft sa last season, gaya nila JM Calma, Gian Mamuyak, Hagby Gomez Deliano, Brandon Roser, Jeremiah Gray at Justin Arana. May ilang decent second round picks din sila so far, gaya nila Ato Ular, Chris Lalata at Jonard Clarito. Pero talagang ang nagpakita ng star potential ay sina Encho Serrano at Tyler Tio. As of now ay masasabi kong best second rounder si Tyler by a small margin dahil siya na ang isa sa go-to guy ng Phoenix at currently ay naglalaro din si Encho sa MPB. Madami pang pwedeng mabago dito lalo na sa class of 2019 hanggang sa 2022. Kung nagustuhan niyo po itong ating content ay paki-comment na lang sa baba kung gusto niyo gumawa kami ng best 3rd to 6th round draft steals sa last 12 seasons. Hanggang sa susunod na lang mga ka-drop room.